Hoy Pugita, ang dami mong kamay, bakit wala ka pa rin jowa? Kasi lahat ng nililigawan ko, nababalo sa yakap ko. Hala, ako kaya gusto mo yakapin? Aba, pwede, pero warning lang, 8 beses kitang yayakapin ng sabay-sabay. Ay, baka na mabaliw din ako sa takot na hindi makahinga. Pagkatapos nilang magbiruan, biglang may lumutang na malaking bula sa dagat. Uy Pugita, ano yon? Ang giant bubble tea. Hala, baka straw na lang ang kulang. Lumapit sila at doon nila na-discover na isang nawawalang treasure chest pala. Binuksan nila ito gamit ang 8 kamay ni Pugita. Sa loob, wala palang ginto, kundi maraming rubber duck na parang laruan sa paliguan. Ngek, akala ko kayamanan. Di masaya kasi pwede tayong mag-duck choir. Wak wak wak. Nagtawanan silang dalawa hanggang sa nag-splash ng tubig ang mga isda sa paligid, parang palakpak ng audience. Habang naglalaro sila ng rubber ducks, biglang may dumaan na seahorse messenger. Sirena nga yun ah. Pugita nga ro. Nawala ang mahiwagang tuydon ng halin ng dagat. Nagkatinginan ng dalawa. Hala, kung wala yon, paano siya tatawag ng alon? Baka maging flat ang dagat, parang swimming pool lang. Pa siya silang maghanap. Ginamit ni Ayena ang kanyang awit para tawagin ang mga isda at ginamit naman ni Aro ang 8 kamay niya para maghukay-hukay sa buhangin. Maya-maya, nakita nila ang triton pero hawak ito ng isang makulit na dolphin. Hinirang ko lang, gusto ko sanang tumugtog ng concert. Hay naku dolphin, hindi laruan ng triton. Kung gusto mo ng concert, pwede naman tayo magbanda. Ako ang drummer, ikaw ang singer, si Sirena sa gitara. Natapos ang gulo at naging mini-concert sila sa gitna ng dagat. Ang lahat ng isda, hipon at bagong ay pumalakpak at nagsayawan. Habang masayang tumutugtog sina Sirena, Pugita at Dolphin, biglang lumamig ang tubig. Lahat ng isda ay nagsitago. Mula sa malayo, lumitaw ang isang napakalaking anino. Sino yon? Oh, parang Hindi siya fan ng concert natin. dumating si Carcharodon, isang malupit at masungit na pating na kilalang kontrabida ng dagat. Ano tong ingay na to? Ako lang ang dapat bida dito sa dagat. At yung triton, akin na yan. Nanginginig ang dolphin at nagtago sa likod ni Sirena. Kung gusto mo ng triton, may bayad dyan. Isang sayaw muna, Sharky. Hindi ako sumasayaw. Pero lihim na nagplano si Sirena. Ginamit niya ang kanyang tinig para aliwin ang mga maliliit na isda at humingi siya ng tulong sa kanila. Ang buong dagat ay nagkaisa laban kay Carcharodon, hindi sa pamamagitan na away, kundi sa kantahan at tawanan. Kung Gusto mo maging bida, sumama ka na lang sa banda. Pero hindi ako marunong kumanta. Walang problema, pwede kang mag-beatbox. sa wakas, kahit kontrabida siya, napasama si Carcharodon sa kanilang grupo, kahit medyo mukhang masungit pa rin. Ang kinabukasan, matapos ang kanilang concert, lumayo si Carcharodon. Parang malungkot pa rin siya kahit sumama na sa banda. Oo nga, baka hungry lang siya. Gutom equals sungit. Pero nang sinundan nila si Carcharodon, nadiskubre nila ang sikreto niya. May malaking sugat pala sa kanyang palikpik. Dahil dito, palagi siyang naiwan at pinagtatawanan ng ibang isda. Kaya naging masungit at kontrabida ang kanyang ugali. Kaya pala. Hindi siya tunay na masama, nasaktan lang siya. Kaya siya galit lagi kasi hindi siya naintindihan. Ginamit ni Sirena ang kanyang awit para pagalingin ang sugat at tinulungan siya ni Pugita na maghanap ng halamang dagat na gamot. Napayak si Carcharodon. Ngayon lang may tumulong sa akin. Salamat. Akala ko walang gustong maging kaibigan ko. Basta't marunong kang magmahal at magpatawad, lagi kang may kaibigan. At kung wala, di may 8 kamay akong pwede kang yakapin. Dahil dito, unti-unting nagbago si Carcharodon. Mula kontrabida, naging kaalyado na siya ng Sirena at Pugita sa kanilang mga susunod na pakikipagsapalaran.